Makalipas ang mahigit 2 buwan mula nung naibahagi ko sa inyo ang isang alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao o kaya pabalik ng Manila. Ito ang Gumaca Bypass Road kung saan naibahagi at naipakita ko sa inyo kung gaano kadelikado ang daan dito sa Gumaca Bypass Road. Isang patunay na naipakita ko sa inyo ang isang aksidente na nangyari dito kung saan isang pangpasaherong bus ang nahulog sa bangin dahil nawala nito ng kontrol. At ngayon, isang matinding pagsubok ang hinaharap ng mga motorista na dumadaan dito sa bayan ng Gumaca sa province ng Quezon. Lalo na ang mga nagmamaneho ng mga heavy vehicles dahil sa ngayon, napipilitan silang dumaan dito sa Gumaca Bypass Road na kahit lubhang delikado dahil sa matarik ang daan dito. Pero, ano nga ba ang dahilan kung bakit sila napipilitan dumaan dito? Kaya sa video ito, ating aalamin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit napipilitan dumaan ang mga motorista dito sa Gumaca Bypass Road. Sana samahan niyo po ulit ako sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga motivation, bali nandito ako ngayon sa Gumaca, Quezon. Malapit na ako sa diversion road ng sa bypass road ng Gumaca, Quezon. Bali update lang natin yung bypass road dito ng Gumaca, tapos yung pinakamaharlika highway sa bayan. Kasi nagkakaroon ng pag-repair ngayon sa bayan mismo ng Gumaca sa sentro. Ginagawa yung kalsada. Kaya ang dami kong nakikita ng mga post sa social media na ang dami na aksidente ngayon sa Gumaca bypass road. Kasi ang daming dumadaan ng mga truck. Kasi magkaroon ng road blocking sa bayan. Kaya ang iba napipilitan na dumaan sa bypass road ng Gumaca, mga bus, mga truck. So i-update natin kung ano na yung status para magkaroon kayo ng idea mga motivation sa kalsada dito. Tara, samahan nyo ako mga motivation. Bali, malapit na ako dito sa sa entry point ng Gumaca bypass road. Kasi nung nakaraan, nakita ko sa post sa social media na ang daming na aksidente ngayon sa Gumaca Bypass Road, which is delikado naman talaga para sa mga heavy vehicles ang bypass road ng Gumaca kasi ang tarik. Kaya ang daming na di nakakaahon or nawawala ng preno. Tulad yan mga motivation, may lumabas na truck buti kinaya yan. So ang unang gagawin natin muna mga motivation, dito muna tayo sa bayan. Usok umuusok pa mga motivation truck pero may nakabantay dito mga pulis Ayan. This way to light vehicle to Bicol. Ayan, ang dami mga truck aksidente pa nga dun So ito muna yung i-update natin kung bakit nga ba dito na sila dumadaan. Anong klaseng road blocking ang ginawa dito sa sa Gumaca bayan. Tingnan natin kung ano yung status ng kalsada. Kasi kawawa yung mga truck or mga bus yung mabibigat na karga, yung mga mabibigat yung sasakyan, gawa ng napipilitan sila sa Gumaca bypass road. So nagiging dahilan ng aksidente. Dito kasi ang pangit talaga ng daan dito, lalo sa may bayan, dun sa may paikot, sa may kanto ng Jollibee. Grabe yung kalsada doon.
Yung nakausap ko nga yung pinsan ko na pulis kanina, nadaan ako sa Plaridel. Sabi niya, ano, iba ng ruta yung mga sasakyan ngayon. Kaya pala, nung nakaraan, pagdaan ka sa Bundok Peninsula, ang daming mga bus, ay ang daming mga truck na dumadaan. Kasi doon ako galing pala mga motivation, umikot lang ako. Galing ako ng Bundok Peninsula, umikot ako, tapos dito ako lumabas sa part na ng Atimonan. Iikot tayo ngayon. Bali, ang magiging ruta natin, iikot tayo ng bayan ng Gumaka, tapos papunta tayo ng Gumaka Bypass Road para magkaroon kayo ng update mga motivation sa kalsada dito. Ang traffic daw dito ngayon sa bayan, kaya yung mga truck at mga ibang sasakyan doon na nadaan sa Gumaka Bypass Road. Nakakasilaw nga lang, ang init na. Bali mag-aalas 11 na pala. Yeah. Ang pangit lang talaga kasi ng daan dito. Dati pa naman ang pangit ng daan dito sa bayan ng Gumaka, sa Maharlika Highway. Pasadahan natin para magkaroon kayo ng idea mga motivation. Kasi mayroon tayong mga viewers na nag-aabang sa update natin dito. Kasi kawawa naman talaga yung mga nagmamaneho ng mga heavy vehicles. Yeah, papangit talaga kasi ng Gumaka Bypass Road. Hindi siya na-design talaga na para sa lahat. Ang tatarik ng ibang portion, kaya nagdudulot ng aksidente talaga. Okay. Ito na mga motivation, oh. Oh, di ba? Simula na. Grabe naman kalsada yan, oh. Lalim, oh. Lalim ng hukay. Yeah. Ito, oh. Kawawa talaga mga motorista dito. Tagal na rin ganito to, eh. Di talaga ako nadaan dito pagka nauwi ako ng Bicol. Although medyo malayo ng konti sa Gumaka Bypass Road, nasa 3 kilometers, okay naman, dire-diretso yung biyahe mo. Syempre pag light vehicles, pabor. Pero pag mga heavy vehicles, syempre tsatsagain mo talaga dito. Kahit na ganito yung kondisyon ng kalsada, oh, tsatsagain mo talaga to. At syempre mahihirapan sila dun umahon. Ayan mga motivation, no? Yung sitwasyon dito ngayon papuntang bayan ng Gumaka. Ayaw pa lang yun. Dito pa sa unahan, sigurado yan. Meron ditong riles na napakalalim, eh. Ang halalim na ng hukay. Tingnan natin kung nagawaan ng paraan. Eto, lalim nito. Grabe naman yan. Dito tayo sa kabila. Dito sa unahan, nandito yung railis, eh, bago sumapit ng bayan. Wala masyadong nadaan dito ngayon, na wala ka tayong nakakasalubong ng mga truck, Ayan, bawal kasi sila ngayon sa bayan. Parang yung pagkakasabi ng pinsan kong pulis, eh. Kasi nga inaayos yung kalsada. Kaya late lang din ang kalsada doon sa sa bayan. Kaya pag nagmamaniobra yung mga truck at mga bus, halos masakop yung kabilang linya. Ito pa. Ilag malala. Dito okay na dito. Wala natin pagdating pa dito sa unahan. Okay.
Dito banayad na dito. Medyo okay yung kalsada dito. Eto, malalim to mga motivation oh. Sobrang tulin mo tapos bulagak. Bulagag ka dun oh. Ito yung sinasabi kong riles. Medyo malalim to eh. Mabuti natapal-tapalan na ng konti oh. Hinuka yung asfalto. Dati kasi bako yun eh. Tinanggal yung kinayod yung asfalto. Ang luwag dito ngayon ah. Ganitong oras kasi sobrang traffic dito lagi eh. Kasi nga ang dami ng mga truck. Yan, mga bus. Yan, maluwag oh. Ito na yung bayan. Ito pala yung nagkakaroon ng road locking dito. Ito mga motivation oh. Nag-one way pala dito. Dito. Iikot dito. Hindi kayo makakadiretso doon oh. Iikot dito sa likuran. Ito yung magiging ruta. Kaya pala wala nang nadaang mga heavy vehicles dito. Kasi nga ganito yung sitwasyon dito ngayon sa Gumaka proper. Ayan oh. Late dito kung dito pa sila dadaan. Talagang magkakaroon ng malabang traffic dito pagka dito pa dadaan ng mga truck tas mga bus. This way to Bicol. Dito kaliwa tayo. Ayan mga motivation. Yung sitwasyon dito ngayon sa Gumaka, Quezon. Ito na oh. Kaya walang nadaang mga truck ngayon. Kawawa talaga. Napipilitan talaga sila sa Gumaka bypass road dumaan. Ito oh. Binakbak. Ang lalim. Lalim ng hukay oh. Sana nila kapalan nilang semento. Kasi lalim ng hukay oh. Kaya pala one way lang dito ngayon sa bayan. Okay mga motivation, yun ang update dito sa bayan. Dediretso tayo hanggang sa makarating tayo ng Gumaka Bypass Road. Ayan ang luwag dito ngayon. Kung maayos ang pagkakagawa ng Gumaka Bypass Road, ganito talaga kaluwag dito ngayon. Kasi wala talagang dadaan na bus dito at mga truck eh. Kaso wala talaga eh. Sobang tarik. Kaya wala ang choice kundi dito talaga dumaan yung mga mga truck at mga bus. Ayan nagkakaroon ng road blocking dito. Tapos yan bawal pumasok ng bayan. Kaya pwede ka ditong pumasok sa papasok. Kaya nagkakaroon ng pagbagal ng usa dito sa part na to kasi mayroong intersection doon na pinapasukan na papasok ng bayan. So ngayon check natin dito sa unahan. Medyo matagal-tagal pa sigurado yun. Siguro abutin pa ng mga 2 linggo yun or mahigit pa yung ginagawang daan sa bayan. Kasi pinapatag pa lang, lalatagan pa yun. Tapos may curing time pa yan na almost 2 weeks na semento. Kaya siguro 1 buwan pa siguro yun. Matagal. Pero okay na din kasi mag-Holy Week na eh. Mabibigyan ng maayos na daan yung mga motorista. Dapat tibayan na nila yun kasi doon lagi nadaan ng mga bus eh, saka mga truck. Okay, abante tayo dito sa unahan para makita natin ang bypass road naman. Okay mga motivation, ito na yung entry point ng Gumaka Bypass Road. So kakanan tayo dito. Yan, check natin. Bali hinaharang na yung mga sasakyan. Dito pinapadaan na sa Gumaka Bypass. Meron ditong nagbabantay. Dito na pinapadaan talaga sa
sa Gumaka Bypass. Mga motor, mga sasakyan, mga light vehicles dito na pinapadaan. Kaya lang na-stop lang tayo dito gawa ng nag-go dito. Naka go counterflow na tayo kasi kakanan tayo eh. Oh, naka-stop naman eh. Nabara lang tayo doon. Ayan mga motivation oh. Ayan, daming truck. Try tayo dyan. Kaya ng mga to. Wala, no choice talaga. Kaya sa mga nagda-drive ng mga heavy vehicles, so sana napapanood nyo to. Merong option na daanan dito sa Bundok Peninsula. Pwede rin kayong pwede rin kayong mag Katanawan, Lopez Bypass Road, tapos papuntang Katanawan. Dito naman, pagdating dito, pwede kayong magpitugo dito sa bandang unahan para hindi na masyado kayo sasapol sa mga tarik na daan dito sa bandang taas. Pero kasi ditong daanan na Bundok Peninsula na rin sa Pitugo. Halos talaga mga karamihang sasakyan dito na pinapadaan. Kahit mga truck dito na rin pinapadaan. Ang daming dumadaan dito ngayon. Hinaharang na doon sa kanto, sa entry point ng bypass road, gawa ng ginagawa nga yung kalsada doon sa sa bayan. Hindi talaga uubra yung mga malalaking sasakyan doon, gawa ng may road blocking. Kaya mga bus yan. Tapos ayan, yung nakasalubong natin kanina, yung bus. Yeah. Ito na yung Gumaka Bypass Road mga motivation. Uy, yung tulin. Ganda sana ng daan dito. Yung nga lang problema, pang lang, light vehicles lang. Kaya paunahin na natin yan. Yeah. Tingnan natin dito sa unahan. Ayan, may nakita na ako dito balandra na kotse mga motivation aksidente. Ayan yan sa gilid usok talaga yung mga truck dito. Paahon na to. Kaya pala luwag sa bayan ngayon. Pero nakita naman natin sa bayan yung parang pinaka status. Wala talagang halos sasakyan na dumadaan eh. May mga dumadaan man, mga taga doon lang yun, pupunta lang ng bayan. Pero yung mga ganitong private vehicles na tatawid ng Quezon Province, pupunta lang Maynila, dito na nadaan. Ito, tarik nito. Meron dito may yung sobrang tarik. Doon talaga yung portion na maraming na aksidente. Ito, matinding ahon din to. May nakalagay doon kanina sa entry point ng Gumaka, doon sa unahan, sa lalabasan natin, light vehicles lang. Pero dami naman dumadaan dito. Ay, tulad dito, nasiraan hila-hila na. Ganda sana ng daan talaga dito. Ayan nakikita naman natin mga motivation napakaganda ng kalsada. Ang ganda pa ng tanawin. Ayan Woohoo! Yeah.
Eto mga motivation, tinding lusong nito. Taas pa ahon. Oh, ito, may hindi na nakaahon dito. Aba. Amoy sunog na ano. Parang gulong. Ayun oh. Hindi na kinaya. Tarik kasi nito. Dito pala mga motivation oh, kung pang mga gusto niyo magbundok peninsula para sa mga truck kasi meron pa ditong sobrang tarik. Yan sa unahan. Pwede kayo kumaliwa dito oh, papuntang bundok peninsula yan. Yan. Kaya kung dito kayo dadaan, lalo pa ngayon, ingat kayo mga motivation. Grabe. Hirap na hirap yung mga truck dito. Dito sa unahan, mayroon pa dito eh. Yung talagang maraming bumabalikwas dito eh. Sobrang ahon kasi dito eh. Dito sa may bandang unahan. Yan, makikita natin yan dito sa unahan. Meron na nga dito, hindi nakaahon doon. Dito din sa taas. Ito, sobrang lusong naman ito. Nakakatakot nandito, mawalan ka ng preno. Diba yung nakaraang nag-vlog ako dito, yung nahulog na bus sa bangin. Dito yung sa unahan eh. Kaya parusa talaga yung daan dito. Tulad dito, siraan oh. Daming truck dito ngayon nasiraan ah. Mga di nakaahon. Palusong naman. Dito na sa taas. Marami na nagpapahinga dito mga truck oh. Yan. Mga nagpapahinga. Mga nasiraan. May mga sira yun, nasiraan ata yung isa dun. Wala. Grabe truck, ulo. Overtake ah. Gilid yung tricycle. Ito mga motivation oh. Hirap na hirap pumahon oh. Wala, baka mga bakal ang dala. Mga bakal ang dala nun. Meron pa naman doon, dalawang portion pa yun na matarik doon. Ito pa oh. May karga pa namang mabigat to. Kayaan. Meron pa dito, nasiraan din oh. Ayan oh. May mga truck, nasiraan. Ito, paahon naman to. Buhay na tayo. Eto. May bumalikwas na truck dito mga motivation oh. Ayan oh, taob oh. Di kinaya. Ayun oh, may mga bato pa nga sa taas, mga kalso. Trek nito. Kahit nga sa motor, ramdam mo siya. Eto, yung portion dito, ayan, may nagbantay na nga doon oh. May kubo na dito. Ito yung pinaka mahirap dito na portion. Ito. Dami na aksidente dito sa part na to.
Ayan, no? Tarik. Dito mga motivation, maraming nadadali dito eh. Yeah. Pahinga muna tayo dito. Kain tayo. Ay, meron dito. Kain muna tayo dito. Yeah. Pahinga muna tayo dito. Ang Gumaca Bypass Road ay itinuturing isang mapanganib na kalsada ng maraming motorista dahil ilang bahagi nito ay matatarik at biglaang ahon at lusong. Kaya nagdudulot ito ng takot lalo na sa mga unang beses pa lamang dumaraan. Bukod dito, kulang o halos walang ilaw sa gabi. Dahilan upang maging mas delikado ang pagbabiyahe dahil mahirap makita ang daan, kurbada at mga kasalubong na sasakyan. Dahil sa dilim at hirap ng kalsada, marami ang nagiging alanganin at mas pinipiling umiwas, lalo na kapag gabi o masama ang panahon. Gayunpaman, nananatiling itong alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao o kaya pabalik ng Manila na nangangailangan ng mas matinding pag-iingat, tamang bilis at sapat na ilaw na sasakyan upang makatawid ng ligtas. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar, we only lived mere miles apart, more like a second chance away. We had both loved and lost, and we'd both been on first dates, but this one was different. And now I say, I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time in 2 days. Battled distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. We had both loved and lost, but we can start again. This time we're different, so now we say, I saw fireworks that day. I saw fireworks for the second time in 2 days.
let's never change anything. Okay mga motivation, nakita naman natin, di ba, yung sitwasyon doon sa part ng Matarik. Ito yung tambayan dito. Yung maraming na-aksidente na part ng kalsada dito sa Gumaca Bypass Road. Ang dami hindi nakakaahon doon. Buti na lang yung kanina, yung tumatambay ako doon, mayroong truck yun, hihilahin kanina. Yung truck doon na hindi makaahon. Yun, hihilahin na yung doon sa ano eh. Hihilahin na siya. Okay, baba na tayo. Meron pa ditong portion na sobrang lusong naman. Yung dating na-vlog ko na may nalaglag na bus. Dito lang yon, mula dito sa taas na to, di ba, palusong na to. Diyan banda sa may unahan siya na laglag. Yeah. Grabe kasi talaga tarik ng kalsada dito. Ito, sobrang lusong naman ito, oh. Yan, dito nangyari yun eh, sa unahan. Yung nawala ng control yung bus, nawala ng preno. Mula dito sa taas, palusong kasi to. Yan, dito lang yun sa unahan. Sobrang lusong kasi dito, oh. Yeah. Ito, oh, may nasiraan nga dito, oh. Yan mga motivation, oh. May nasiraan na truck. Sobrang lusong kasi nito. Ubos talaga preno mo dito eh. Usok talaga. Ito yung portion dito mga motivation, oh. Yan, dyan, parta. Dyan banda, nahulog yung bus. Ewan ko nandyan pa siya. Ito yung drone shot mga motivation dati, oh. Yung bus dyan na nahulog, oh. Ayan, diretso na tayo. Malapit na tayo makalabas sa Maharlika Highway. Sobrang lusong kasi nito. Yeah. Ito na yung labas ng bypass road ng Gumaca. Dito na tayo sa Maharlika Highway. Kakaliwa na tayo, pabalik ng Maynila. Ayan. Dito tayo umikot kanina eh. So napapansin nyo naman, may nakalagay dito na signboard, oh. Hinaharang kasi, gawa ng nakita naman natin sa bayan kanina na halos talagang one way lang siya. May road blocking para lang makadaan talaga yung mga light vehicles. So yung mga bus, mga truck, mga ganyan, lagpas ng 4 wheels, dito talaga nadaan sa loob ng Gumaca Bypass Road kahit na medyo alanganin talaga at delikado. So paano mga motivation, maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito. Sana nabigyan ko kayo ng update ngayon dito sa Gumaca, Quezon, sa ginagawang kalsada sa bayan. Tapos dito, so yung sitwasyon ngayon dito sa Gumaca Bypass Road. So magkita-kita tayo mga motivation sa mga susunod ko pang adventure. Maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo ng video ko. Hanggang sa muli mga motivation. Paalam, kita-kita tayo sa susunod. Bye bye, let's go.